tinaguri ang Celos Queen, copyright queen na ngayon. Matapos ang Celos issue ni Shaira na tinatawag nila na Queen of Bangsamoro Pop, ngayon ay may bago na naman kanta ito na nilabas. At wag ka, issue na naman sa kanya ang awit niya ngayon. Panoorin mo ito kung bakit. So yun nga mga tol, ito yung video niya, play natin. At di natin alam kung sila Shaira ba yung ano dito ngayon, no? Copyright owner na nitong music or mismong kanta na to. I don't know kung pwede ba natin ma-upload din talaga to. So pag-iisipan ko pa pag in-edit tong video na to kung isasama natin. Isasama natin yung pag-play ng video na ito. Pero ang mahalaga nakita ninyo yung lyrics. Whether minute ko yung music or pinilay ko the moment na mai-upload natin ito, ay ang mahalaga makita ninyo yung mga sinabi niya dito, no? So pwede naman ninyo i-search yan. Meron ng 1.3 million views ito ngayon. Queen Shaira Rap Redemption Era. So, siguro gawa-gawa na lang ng uploader yung title niya, no? Ang gusto siguro sabihin ay may pagbabalik, parang ganon. Pero tignan ninyo yung mga comments dito, no? This song only shows what is really in the mind of Shaira and her team. Para bang di nila talaga tinatanggap ang pagkakamali nila. And sinisisi pa nila sa nag-report ang problema. Not a good example for everyone. So nabasa naman ninyo yung comment nila, no? Itong bagong awit nila, dahil sabi pag may tumataas sinihila pababa. So parang ganon ang tema ng bago nilang awitin. So dito magandang halimbawa itong ginawa ni Shaira na bagong kanta ulit. Hindi ko alam kung bakit si Shaira or yung company niya yung mahirap paintindihin about copyrights. Talagang dinaan pa sa kanta eh. So yan, yung mga sinasabi sila dito. Medyo foul na yung words. Paano sisikat yung artist nila eh puro nakaw yung melody. Dapat talaga masampulan ng demanda. Nasa lyrics na mismo ni Shaira sa kantang to. Sabi niya, di ko pa rin mawari kung bakit nagkakaganito. After that, she starts talking about people who are dragging her down and she thanked everyone. Para sa akin, siya nagdadrag sa sarili niya pababa. Kung di niya maintindihan kung bakit nangyayari sa kanya tong mga issues niya, then dapat tumahimik na lang siya. Sabi pa dito, no, ni Bona Kobayashi, di ko alam kung tunay na pangalan yan. Kaya nga nakakabusit daw. Mga pabiktim, mga magnanakaw naman. Sorry for my words, I'm not hater of her. Actually, gusto ko boses niya kaso illegal naman yung way nila. Kaya maraming nang babash. Tigas talaga, sabi, no? Gumawa pa talaga ng video, di talaga sila titigil hanggat di nadidemanda. Sabi dito ng isa naman na Piamonte, wala po siyang kumpanya, ante. Ordinary na tao lang. Ginawan ng ibang lyrics yung kanta tas in-upload sa social media pero sumikat lalo sa TikTok. Kaya ka lang siguro affected kasi basher ka na walang alam sa music industry. So yan, ilan yung mga no, sa mga sinasabi nila. Meron pa ditong iba, may mga nakita pa tayo dito, no. We stand the queen of copyright, gaslighting queen, me right now waiting sa copyright. Sa pagkakaalam ko, haram yung pagkanta mo. Correct me if I'm wrong. So, nag-uusap-usap sila dito. May mga konting discussion sila dito about sa mga faith nila. So, wala daw perfecto. Sabi dito, there's no perfect in this world, pero nararapat lang din po na itama natin ang ating kapwa kung alam po nating nasa mali sila. Karamihan talaga sa panahon ngayon, hindi nila matanggap pag napupuna ang mali nila. Be matured enough. A matured and uneducated person should accept the correction of others. So, ayan, mga komento. Sabi naman ng isa, yes, pero sino bang tao na walang kasalanan? Yan, tapos sasagutin naman ng isa to. Kung may sagot pa dito yan eh. Sabi dito, mas haram manghusga sa tao gumawa ng kasamaan. Ganyan daw.
Tapos sinagot pa dito ng iba, no, meron pa. Ganyan naman palagi ang linyahan nyo pag pinupuna ang kamalian nyo. Kunwari ka pa, huwag ipahiya dyan. Hindi na kailangan ipahiya yan dahil kahiya-hiya na ang kanyang ginagawa at ng mga bangsamoro na sumusuporta sa kanya. So ayan, tatalo-talo sila dyan. Pero syempre hindi na natin mauubos yung mga komento dyan, mga comments dito. So meron tayo dito 3 bagay na pwedeng pag-usapan, no? Meron tayong 3 points to discuss. At number 1 nga dito, syempre unahin na natin yung patungkol sa grupo ni Shaira, no? So ibig sabihin itong pag-uusapan nating una ay para sa kanila talaga, no? So una, syempre tanggapin ninyo na nagkamali kayo. Gumamit kayo ng isang music na hindi nyo alam na may owner ito. Owner or dapat may permiso kayo kung gagawan ninyo ng kanta o cover. May paalam kayo, meron kayong go signal sa may-ari nito. Yan yung pinaka issue talaga dito. At syempre, 'di ba, sabi nga may post may pinost daw official, no, doon sa page. Pero bago natin tignan 'yon, no, kung nag-apologize ba talaga sila doon or ano man, tignan natin yung video dito sa balita, no. 2 weeks ago na to. So April 4 na ngayon and 2 weeks ago na itong sa balita sa GMA. Pa-play natin saglit. Gumawa na sila ng hakbang ukol dito. Ayon sa production team ni Shaira. Siyempre, after mabash, no, yung kanta, yan yung naging tugon daw dito. Apply ng singer, gumawa na sila ng hakbang ukol dito. Ayon sa production team ni Shaira, tinake down muna nila ang selos sa streaming platforms. Humingi rin sila ng paumanhin. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa team ni Lenka para maging official cover version ng kanta ni Lenka, ang Selos. So yun guys, ito yung pinaka-post, no, official post na statement nitong AHS channel, saan ito nga yung team ni Shaira. Sabi dito, Assalamualaikum. On behalf of our artist Shaira, AHS Productions would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song Selos, as it is now unavailable in all online streaming platforms. This is a voluntary act on our end, as we are still making arrangements with regards to the legality of the publication of the song. We have chosen to take it down from all platforms pending our agreement with the original artist management on securing a cover license for Selos. So ayan, no, may ginagawa na doon silang paraan para magkaroon ng cover license for Selos. I-re-upload daw nila ito, sabi dito. So kayo na bahalang magbasa ng buo niyan, nakapost naman yan sa page nila at lalagay natin yung reference dyan sa baba. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kung nag-apologize talaga kayo dito sa post na ito, kung tunay na ito'y pinost talaga as public apology ng page, whether si Shaira ito or yung team niya, no, ang tanong dito, bakit ang apologize ninyo para sa mga listener lang ninyo na patungkol sa sinasabi nyong ito'y unavailable na pansamantala? Kumbaga, nagsusorry kayo dahil nakatago o tinanggal muna ninyo pansamantala yung awit sa lahat o yung song sa lahat ng streaming platforms. How come na hindi ninyo maunawaan na nakagamit kayo ng walang permiso, nakalabag kayo sa copyright law? Correct me if I'm wrong sa bagay na ito, pero ito ay paalala sa isa't isa. Pag nag-sorry naman tayo, hindi bababa ang ating pagkatao. Mas ma-appreciate pa nga tayo kung may acceptance tayo, no? Kasi dito parang ang dating, 'di ba? Doon lang sa mga supporter nila na nakikinig sa kanila at ang kanilang ibinigay na paumanhin ay patungkol doon sa pagkawala ng awitin ng kanta sa mga streaming platform. So, hindi ko alam kung nagigets nyo dahil unavailable na ito, tinanggal mo nila pansamantala, doon sila nagsasorry. So, marami sa atin, marami sa tao ay yan ang sasabihin, di ba? Na hindi sila nag-accept. Kaya kanina binabasa natin yung mga comment sa comment section ay dun sa bago nilang awit, di ba, makikita ninyo na nagpapatotoo lang daw yun. Testimony lang o patunay lang. This song only shows what is really in the mind of Shaira and her team, na hindi sila magiging magandang example para sa lahat kasi parang sinisisi pa yung nag-report. So, ang hirap pag-usapan ng ganitong bagay pero makikita mo kagad yung logic, 'di ba? Na nakagamit ka, wala naman sa
loob-loob mo, no? Diyan papasok yung pangalawa nating pag-uusapan. At yan yung patungkol sa lahat naman tayo nagkakamali. Tanggapin natin yan na wala naman sigurong intention na magnakaw o magmukhang magnanakaw ang grupo ni Shaira. Nangyayari kasi yan lalo sa mga gumagawa talaga ng awit, di ba? Mga nagra-rap diyan, rap artist, band, mga kilala pa nga banda, di ba? Nakaka-encounter sila ng copyright issue kahit sila mismo yung gumawa, hindi dahil kumopya sila o wala silang originality o nagnakaw sila. Talagang nangyayari kasi 'di ba minsan yung artist gumawa ng sariling kanya pero may nauna na palang nakagawa noon before at nakarehistro na. So siya legally, 'di ba? Hindi na niya maipapanalo yun kasi may nauna na nakapag-rehistro sa kanya. Ang tanging ano na lang doon, cover. Magiging cover license. Which is may mga usapin na siguro na patungkol sa pera yan. Or something na siyempre hindi na ikaw talaga yung original na ano. Pero bakit ba natin pinag-uusapan yun? Sa kaso ni Shaira at ang kanyang grupo, maaring hindi nila alam yun. May makikita kasi tayo sa online, nagbebenta ng beat or yung music. So para sa akin, opinion ko lang yun, no? At tayo, without knowing, unaware tayo, pwede tayo makakuha ng ganun. Kung gumagawa ka ng kanta, wala kang alam, yung binibili mo, dahil affordable nga yung price, ay meron palang mga hidden issue sa music. Baka yun yung nangyari sa kanila, diba? Hindi nila alam, nagbayad sila, marami binayaran na sila. Yung pala yung nagbebenta, makabenta lang. Iba pala, no? Iba pa pala pag ginawa mo na ng kanta. So, may mga usaping ano dyan. At hindi na tayo para pumunta doon. Pumunta lang tayo doon sa mga basic. Una, hindi sa'yo. Wala naman tayong paglalaban doon. Hindi talaga sa'yo. Pangalawa, maaaring nagkamali lang sila. Yun yung pangalawang pinag-uusapan natin na tanggapin natin na wala naman sigurong intention. Sino ba namang gusto mukhang magnanakaw? Sino ba namang gusto magnakaw? Maliban na lang dun sa magnanakaw talaga. Pero 'di ba? To be fair, patawarin niyo na yung tao sa part na yan. Baka may reasonableng dahilan siya. At alam naman natin mali talaga sila dito kasi may original owner pala yung music. So, nasa end nila yung fault, but let's accept the fact na nagkamali sila o mali sila. Pero sino ba ang hindi nagkakamali? So ayan, no, pang ano lang sa atin, pang neutral lang para hindi tayo magiging bias. Alam nating mali kasi talaga sila pero sino bang hindi nagkakamali? Pero doon papasok yung mga moralidad na ano bang pride meron ang isang tao ba't hindi matanggap yung mali. So magiging usapin talaga yan hanggat lahat ay magiging ganoon ang pananaw. Pag ginaya na sila ng iba, parang wala na tayong lahat magiging moral. Yun yung parang magiging diin doon. Ayon na rin sa mga sinasabi ng iba kasi 'di ba? Kailangan maging magandang halimbawa tong pangyayari nito kung paano nila to i-cater, paano nila pakikinggan yung mga tao sa sinasabi ng mga tao na hindi naman mali. Siyempre, 'di ba, kung normal netizens ka lang o kahit literal no, normal na citizen ka, concerned citizen ka, alam mo yung mga gumagawa talaga ng music hindi dapat ng awit originally, 'di ba? Maprotektahan, hindi masayang yung dugot pawis nila sa paggawa ng mga arts o mga sining ay hindi basta ganun na lang. Protection 'yun ng mga manggagawa. So, pag concerned ka, 'di ba? Meron kang masasabi sa ganun. Pero, 'di ba? Sino nga hindi nagkakamali? So, walang dapat pangbababa talaga ng kapwa na nagkamali na gusto na ninyong batuin talaga. So tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari, kaganapan, kung patuloy na magiging ganun yung relasyon ng mga tao kay Shaira at kung ano rin sasabihin niya sa mga komento ng mga tao sa mga susunod na panahon. Kasi dito sa panibago niyang kanta, meron pa rin silang nasasabi kasi nga yung ginawang kanta ay pagsasalita na rin ng against din doon sa mga nagko-komento na para sa akin, for me, wala namang masama sabihin na nagkamali talaga rin. So yun nga. And lastly, yung pag-uusapan natin pangatlo, ito ay para sa ating lahat. Huwag ninyong pabigatin ang buhay ng isa't isa. Nauuwi na kayo sa pag-aaway. Nauuwi na rin sa mga usapin na relihiyon ito no. Kasi may nagtanong pa nga dito sa comment section, 'di ba? Sabi ay ang alam daw niya, haram 'yan. So para sa akin, kahit sa ating mga Kristiyano, may tinatawag tayong
worldly music. Kung hindi para sa Diyos ang isang awit, hindi yan dapat awitin ng mananampalataya o believer. At maring may isip ninyo, bakit ko ba ino-open tong bagay na to? Kasi gusto natin matahimik ang lahat, diba? Hindi yung ang ingay ninyo sa internet, parang ano man tawag dito, parang nakakagulat na o ano bang nangyayari, magugulat na yung iba, o ano ba yung issue, paisipin na ganun ka bigat talaga. Although meron ding bigat talaga yung usapin na ito, pero hindi yan gaya ng usapin sa mga digmaan, ba, katulad ng problema sa West Philippine Sea o iba pa mga issue, usaping bigas, 'di ba? So ang point ko lang is, 'di ba, kung Muslim ka at para sa iyo, ba, kasi iba-iba rin naman yung Muslim. Kung Muslim ka at para sa iyo haram 'yan, edi wag natin pakinggan, wag mong pakinggan. Sa ating mga Kristiyano, kung alam mo na ang tama at worldly song 'yan, isang awitin na hindi para sa Diyos, wag mo na pakinggan. Ganoon lang kasimple. For sure, yung mga gumagawa ng kanta katulad ni Shaira, kanyang team, may sari-sariling paniniwala din yung mga yan. Hindi ninyo sila mapipilit na hindi kumanta ng ganyan o wag kumanta ng copyrighted music, gumawa ng kanta gamit ng copyrighted music, o wag kumanta ng ganito ganyan. Hayaan ninyo sila kung anong gusto nilang maging sila sa sarili nila. Ang mahalaga na iparating natin yung sentimento, yung saloobin natin, nasabi natin yung alam natin na totoo. 'Di ba? 'Yun ang mahalaga. Nagampanan natin yung part natin. Nagampanan mo, nagampanan ko yung responsibilidad natin bilang mga taong concern kung ano yung tama at mali. Ikaw, anong masasabi mo sa issue na ito? Comment down below at kita ulit tayo sa mga susunod na videos. See ya! Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.